Yo, Kirara! Kumusta kayo? Pasensya na ha. Ang tagal na naman nating walang upload. Medyo madami kasing naganap nitong mga nakaraan eh. May namatay, may mga nag-birthday. Tas eto, naglilipat ako ngayon ng mga gamit dun sa bago kong titirhan. Humanap talaga ako ng liblib na lugar para tahimik. Makasakaling sipagi na mag-upload. Papakita ko sa inyo yung lugar pag nakalipat na ako. Magla-live ako para makakwentuhan ko din yung mga gustong makipagkwentuhan dyan. Okay. Muli, pasensya na at maraming salamat sa mga palaging nakaabang at di nagsasawa sa cycle ng channel na to. Na maraming plano pero hindi natutupad. Malay nyo naman, taon na natin to. Maraming salamat sa mga hindi nang iiwan. Iilan lang naman kayo kaya siguradong kilala nyo kung sino-sino kayo. Shoutout po sa inyong lahat. Mahal ko kayo, Kirara. Game na. Hello Sir Kira, kumusta po? First time ko lang magbabahagi ng kwento ko kaya sana po mapansin ninyo. Hindi din po pala ako magaling magkwento, kaya sana ikaw nang bahalang mag-ayos nito. Tawagin niyo na lang po ako sa nickname ko na Tupe. Isa akong angkas rider. Magsi 7 months pa lang ako sa pagiging rider. Kaya sobrang ingat ko sa pagtanggap ng pasahero. Hindi ako tumatanggap kapag first time ko doon sa isang lugar. Usually, ang ginagawa ko, tinatandaan ko yung mga lugar na hindi ko ina-accept. Tapos, kinabukasan ng umaga ko pinupuntahan. Sobrang bihira ko naman tong gawin, Sir Kira. Kapag lang hindi ko talaga alam yung lugar. Madalas kasing sa gabi pumapasok yung mga unknown location na yon. Kaya doble ingat talaga ako. Madalas akong tambay sa malapit sa mga call center. Kaya sila madalas ang pasahero ko. Bandang 10 PM, may paunti-unti nang pumapasok na booking sa akin kung saan ako nakatambay. Sa dami ng pumasok, etong isa ang napili ko. Kasi medyo mataas ang fare, kasi may tip. At higit sa lahat, alam ko yung lugar. Nag-message sa akin yung pasahero. Pababa na daw siya. Kaya naghintay na lang ako saglit. Saglit lang talaga akong naghintay nun. Meron na agad lumapit sa akin. Chinek ko muna kung siya nga yung nag-book sa akin. At nung okay na, ibinigay ko na yung hairnet niya. At saka ko iniabot yung helmet. Inilagay ko na din yung isa niyang bag sa harap ng motor ko. Saka kami umalis. Smooth ang naging biyahe namin. Kaunti na lang kasi ang sasakyan sa daan kapag ganoong oras. Maya-maya, nagsalita ang pasahero ko. Kuya, bilisan natin dito ah. Nakakatakot kasi. Siyempre, sumagot naman ako ng, okay ma'am. Medyo binilisan ko nga ang patakbo doon sa part na yon. Kasi sementeryo na yon, Sir Kira. Shortcut po kasi yon. At the same time, iwas din sa highway na puro malalaking truck na ang mga kasabay. Nakakatakot kasi yung ilaw ay doon lang sa pagpasok at paglabas ng sementeryo. Naramdaman ko ngang napakapit sa balikat ko ang pasahero ko. Dahil na rin siguro sa takot. Nadidinig ko pa nga siyang bumubulong pero hindi ko lang maintindihan. Naisip ko, baka nagdarasal. Mas binilisan ko na lang ang patakbo kasi hindi rin talaga ako komportable sa loob ng sementeryo dahil wala kaming kasabay nun o kahit man lang makasalubong. Lalaki ako pero nakakahiyamang aminin. Duwag din po talaga ako, Sir Kira. Mahilig lang akong manood ng mga horror movies.
at makinig ng mga kwento sa mga horror channel sa YouTube. Pero hindi yung para makaranas pa ng ganon. Parang hindi ko yata kaya. Nung makalabas na kami sa sementeryo, doon pa lang kami napanatag pareho. Nadinig ko kasing napabuntong hininga siya at napatingkad pa. Siguro may 10 minutes pa kaming nagbiyahe noon hanggang sa makarating na kami sa drop-off. Nagpahinga lang muna ako sandali kung saan ko siya ibinaba. Doon pa din naman kasi ang daan ko. Pinag-iisipan ko kung sa sementeryo pa din ba ako dadaan o tsatsagain ko na lang yung mga truck ang kasama ko. Kaya lang sa huli, doon na lang sa sementeryo. Mas mabilis kasi talaga doon. Tatatagan mo nga lang din talaga yung loob mo. Nagsimula akong bumiyahe hanggang sa makarating na nga ako sa bukana. Huminto muna ako saglit at nagantay ng makakasabay. Habang nag-aantay, nakatingin lang ako sa cellphone ko at nagche-check ng booking. Hindi din naman nagtagal, mayroong isang nakamotor din na pumasok doon sa daan sa sementeryo. Kaya dali-dali na akong sumunod doon. Ang kaso, hindi ko sure kung mabagal lang ba talaga ako o talagang kaskasero lang yung sinusundan ko. Kasi saglit lang ay hindi ko na nakita yung sinusundan ko. Sobrang bilis niyang pinaharurot yung motor niya at hindi naman ako nakasunod agad. So hinayaan ko na lang at nagpatuloy na lang ako. Sa kalagitnaan nun, Sir Kira, napansin ko yung ilaw sa pader. Meaning, may makakasalubong ako doon sa pagliko. Medyo gumilid ako nun para hindi kami magkagulatan o magkabungguan. Bumusina din ako ng bahagya para lang ipaalam na meron siyang makakasalubong. Pero nakaliko na ako, ay walang kahit anong sasakyan akong nakasalubong. Doon pa lang, binilisan ko na agad ang patakbo ko. Kasi sa isip ko, baka merong mang-hold up sa akin doon sa loob. Mas delikado. Kasi ang lakas talaga ng ilaw eh. Yung parang ilaw galing sa LED light ng motor. Ganon. Kaya ang inaasahan ko, may motor akong makakasalubong. Pero wala. Pagligo ko pa ng isang beses, doon may nakita na akong motor na makakasalubong ko pa. Napansin kong may angkas siya. Kasi nakita ko na may kamay na nakakapit sa balikat niya. Hindi ko lang kita kung lalaki o babae. Bumusina pa kaming pareho ng mahina bago ko siya nalagpasan. Dito, Sir Kira, nakaramdam na talaga ako ng kilabot. Kasi paglagpas niya sa akin, sinulyapan ko pa siya ng tingin at nakita kong wala siyang angkas. Napa-second look pa ako nun. Tinignan ko yung likod niya. Baka kasi nagkamali lang ako ng tingin. Pero wala talaga. Mas binilisan ko na ang patakbo ko noon hanggang sa makalabas na ako sa daan sa sementeryo. Diretso na din ako uwi sa amin kasi hindi na wala yung kabog ng dibdib ko. Ikinuwento ko agad yun sa misis ko. Medyo nagalit pa nga siya. Bakit daw ako dumiretso ng uwi? Paano daw kung may sumama sa akin? Kaya ang nangyari, binuhusan niya ako noon ng asin. Habang nasa labas ako ng pinto. Di ko alam kung maiinis ako o matatawa. Nagmukha kasi akong masamang espiritu na pinapalayas ni Mrs. sa bahay. Yo, Boss Kira. Magandang araw po sa iyo at sa mga listeners mo. Tawagin niyo na lang po akong Jonah. Short for Jonas.
Totoo ba? Uy, salamat boss ha. Ang hirap pa naman bigkasin ng pangalan mo. Jonah. Jonas. Ay. Gusto ko lang pong i-share ang mga di ko malilimutang experiences ko sa pagmumotor. Isa po akong kolektor ng isang kumpanya sa Caloocan na hindi ko na lang po papangalanan. Nakatira po ako sa Navotas. Kaya medyo malapit lang ang biyahe ko papasok at pauwi. 8 to 5 ang pasok ko mula Monday to Saturday. Depende na lang kila boss kung may ipapagawa sila sa akin pag linggo. Minsan kasi inuutusan niya ako ng mga personal nilang transaksyon. Minsan para din sa work namin. So eto na nga. Unang karanasan. Sabado yun. Tandang-tanda ko pa. Pumunta ako nun sa Makati para mangolekta sa isa sa mga kliyente namin doon. Pinadouble check ko muna sa mga taga-accounting. Kasi nga Sabado yun. Hindi sila nagre-release ng paycheck kapag Sabado. Malas daw kasi sa negosyo ang maglabas ng pera sa una at huling araw ng linggo. Pero ipinipilit nila na meron daw. Tumawag daw yung accountant. Di go ako. Meron daw eh. Sa biyahe pa lang, hindi ko alam kung bakit pero meron akong kakaibang kaba na nararamdaman. Pero binaliwala ko yun. Tumuloy lang ako. Pagdating ko sa building ng company, akyat ako sa 23rd floor. Walang katao-tao. Maski guard wala. Pero nagantay pa rin ako sa lobby. Wala ring tao kahit sa reception booth. Maya-maya, lumabas na yung guard. Galing palang CR. Bungad agad nito sa akin. Bossing, andito ka na pala. Nako, pasensya ka na ha, false alarm eh. Wait, tawagin ko si ma'am. Tatawa-tawa pa ako nung una. Kasi akala ko nagjo-joke lang yung gwardya. Sa tagal na kasi namin sa company naming pareho, nagkakabiroan na rin kami. So tinawag niya yung accountant sa loob at in-inform na nandoon na nga ako. Ilang minuto pa ang hinintay ko noon bago siya lumabas. Para pa nga silang nagkakagulo sa loob noon. Di maipinta yung itsura niya nung humarap siya sa akin. Sabi niya, hindi daw niya alam kung anong nangyari at kung sinong tumawag sa office namin. Pero wala pa raw talagang paycheck na naka-ready. Next week pa raw. Yun nga kakao ang sinasabi ko sa accounting namin. Pero sabi kasi nila, tumawag daw po kayo. Sabi niyo daw meron na. Oo nga daw kuya eh. Kaso kasi ang sinasabi nila, si Ma'am Jana daw yung tumawag. Kuya, wala na kasi si Ma'am Jana. Actually, huling lamay niya na mamaya. Bukas ang libing. Hindi po niya tunay na pangalan yan, Sir Kira. Iniba ko na lang bilang respeto kay Ma'am. Sumalangit po nawa. Siyempre nagulat din ako sa sinabi niya. Di din kasi namin alam na deads na pala yun. So yun nga, walang nangyari sa lakad ko. Bumalik na lang ako sa office namin. Pero sa biyahe ko pa uwi, parang ang bigat ng pakiramdam ko sa motor. Para kung may angkas na mataba. Ramdam ko yung bigat na yun sa buong biyahe. Hanggang sa mapadaan ako sa Quiapo Church. Bumili ako ng maliit na rosaryo doon. At isinabit ko yun sa motor ko. Ipinagdasal ko din muna si Ma'am Jana. Feeling ko kasi, nakiangkas pa siya nun sa akin. Pagbalik ko sa office, ayun, at parang hindi pa rin sila makapaniwala. Yun pa rin ang topic nila hanggang sa mag-uwian.
Pangalawang karanasan. Ito naman, gabi nangyari. Nasa biyahe ako noon pa uwi. Siguro mga 9 PM na noon. Inutusan pa kasi ako ni boss na ipag-drive siya sa meeting niya. Kaya ginabi na ako ng uwi. Kakatawid ko lang noon ng stoplight ng crossing sa Letre. Paakyat na ako ng tulay ng Longos. Malayo pa lang, kita ko na may babaeng tatawid. Nasa gitna na siya ng kalsada. Medyo mabilis ang patakbo ko noon kasi gutom na ako. Gusto ko nang makauwi. Hindi na ako nagminor kasi sa isip ko, kita naman niya ako kaya hindi siya bastang tatawid na lang bigla. Pero nangyari ang di ko inaasahan. Nung malapit na ako sa kanya, bigla nga siyang tumawid. Sa sobrang gulat at kaba ko, napapreno ako bigla. Umislide yung gulong ko sa likod pero nakontrol ko pa rin naman kaya naiwasan kong sumemplang. Pero gumewang talaga ako nun. Ang sakit ng balakang ko kasi napabigla ako ng tayo para alalayan yung motor. Ang nakakagulat, wala yung babaeng tumawid. Imposibleng nakatawid pa siya noon kasi sigurado kong tinamaan ko siya. Nabangga ko yung babae. Nagpalinga-linga pa ako pero wala talaga. Puro mga osyusero lang. Medyo nakatraffic pa ako noon kasi nasa gitna ako ng kalsada. Hinintuan din ako ng ibang mga nagmumotor. Pero pare-pareho sila ng sinasabi. Tinatanong kung anong nangyari. Tapos pag sinabi kong may tumawid, sasabihin nila wala naman daw silang nakita. Lalo na yung kasunuran ko. Muntik na rin siyang masemplang noon eh. Nahiya na ako sa abala. Kaya kahit masakit pa yung balakang ko, sumakay na ako sa motor at dumiretso na ng uwi. Napag-usapan namin ni Mrs. yun pagdating ko sa bahay. Sabi niya, baka raw hindi talaga buhay na tao yung nakita kong tumawid. Baka raw kaluluwa na lang yun ng babae na nasagasaan din doon sa may tulay. Last na muna to sa ngayon, Boss Kira. Ito naman, naranasan namin ng mga katrabaho ko nung mag-aayaan kaming mag-ride sa Quezon. Bale, 8 motor kami noon. Di ko na lang tanda kung ilan kaming may mga angkas at wala. Pero ako kasama ko si Mrs. noon. Nasa may zigzag road na kami noon. Di ko sure kung Marilaki ba yun o Bitukang Manok. Basta nasa palikulikong daan na kami noon. May mga nakakasabay kaming mga nagluloop o nag-e-enduro. Yung may mga nakakasilaw na ilaw. Tipong 4 o 6 na LED lights yung nakasabit sa motor nila. Nakakala mo sila lang ang may gustong makita ang daan. Marami kaming nakasalubong na ganon. Pababa sila. Kami naman paahon. Tapos sa gilid ng daan sa side namin, may hukay at may tambak ng lupa. Mukhang ginagawa yung kalsada. Ingat na ingat kami kasi umuulan din nung time na yon. Madulas ang daan. Sa isang kurba, may nakasalubong ulit kaming naglulup. Ang lakas ng ilaw. Sobrang nakakasilaw. Isa-isa kaming tinamaan ng ilaw na yon. Nung tamaan ng ilaw yung pangatlong motor sa unahan ko, natawagin na lang nating Badong, napansin kong walang helmet yung angkas niya. Sisitahin ko pa sana. Kaso sabi ni Mrs., di ba wala namang angkas si Badong? So napaisip ako. Doon ko nga lang naalala na isa nga pala siya sa mga walang angkas. Medyo kinilabutan kami ni Mrs. noon kasi sino pala yung nakaangkas kay Badong na babae? Ang weird nga eh.
Sobrang haba ng buhok niya pero parang hindi hinahangin. Tapos nakayapak pa at nakaputing damit. Sa sumunod na kurba, biglang sumemplang si Badong. Dumulas yung hulihang gulong niya dahil sa putik. Masyado pala siyang napagilid sa tambak ng lupa. Huminto kaming lahat ng mga kasunod niya. Inalalayan namin siya. Okay naman. Wala naman siyang pilay o kung anong injury. Gasgas lang. Okay din naman yung motor niya. In fairness nga sa motor na yun konting dent lang yung natamo. Nung okay na siya, tumuloy na kami. Maya-maya, may nasa lubong ulit kaming motor na may nakakasilaw na ilaw. Wala na yung angkas na babae ni Badong. Ikinuwento ko yun sa kanya nung makabalik na kami sa Maynila pagpasok namin. At ayun nga, kaya daw pala parang ang bigat ng motor niya. May nakisabay daw pala sa kanya. Yan lang muna, Boss Kira. Marami pa akong kwento. Pag napasama to sa upload mo, baka mag-send po ulit ako. Ingat po tayo palagi and God bless. Hello po, Kuya Kira. Ako po ulit ito, si York. Sorry kung medyo natagalan ng pag-send ng story. Dahil bukod sa sobrang busy, meron akong 3 preparation ng subjects. Na lahat ng 4 na loads ko, graduating students. Stress na rin sa mga papers and documents ng mga students pero kaya naman, laban lang. Anyhow, sorry sa mahabang intro. Nakakala mo nagawa ng excuse letter. So andito na naman ako, sumusulat ng isa na namang kwento. Actually, recent ko lang siya naranasan. Hindi naman siya directly na ako ang nakaranas. Pero kasi nakakanginig din yung story na to. Nangyari to mga 3 weeks ago. Friday yon. Hindi ko makakalimutan kasi nagmamadali akong pumasok sa school noon para mabawi yung mga late ko last month. Malaki rin kasi ang kaltas doon sa sahod ko kasi multiple lates na yon. Dahil nga tuwing umaga, sobrang sakit ng ulo ko. To the point na naikot ang paningin ko kahit nakahiga pa lang ako. May mga instances kasi na hindi ako makahinga paggising ko. Kaya kailangan ko pang gamayin kung kaya ko nang huminga ng hindi nagpapanik sa paghinga. Basta ganun yung reason ko kung bakit nalilate ako, Kuya Kira. So balik tayo. February 7, 2025, 5:56 AM. Tumawag ako ng maaga sa boyfriend kong si Newey para sabihing aalis na ako ng maaga para hindi ako malate. Nag-message din sa akin yung mga angels ko o yung mga students ko na itinuturing akong old sister nila. Itago na lang natin sila sa mga pangalang Eve, Julie at Marie. Yang mga yan kasi talaga inaabangan ako sa front gate ng university para tulungan akong magbuhat ng mga eco bags ng mga tsetsekan kong papers habang nasa bahay. That time, nung nagsabi sila na ingat ako sa biyahe, ay nag-book na ako sa Move It para makabiyahe na nga papasok ng university. Actually, kaya naman yun ng 2 sakay ng jeep. Kaso nung araw nga na yun, sobrang traffic dahil merong nakasaradong daan sa amin. So habang naghihintay na makarating si Kuyang Move It sa tapat ng bahay namin, nag-message pa sa akin si Eve na hindi siya makakapasok dahil may emergency daw na pupuntahan yung pamilya nila. Di okay. Sinabihan ko na siya na mag-present na lang ng excuse letter by next week
para maging valid yung excuse niya. So eto na nga, makalipas ang ilang minuto, dumating na rin yung binukong move it. Medyo sketchy yung kilos ni kuyang driver. Kasi lingon siya ng lingon sa likod niya. Sabi ko, "Kuya, okay ka lang po ba?" Sabi niya okay lang naman daw siya. Sabay abot sa akin ng shower cap at ng helmet. Ipinalagay ko rin sa harapan niya yung 2 eco bag kung may mga papel ng mga bata. At sa likuran ko naman, yung backpack ko na may lamang laptop. Tinanong ni Kuyang movie rider kung okay na ako. Kaya umupo na rin ako ng maayos sa motor niya. Sabay sabing okay na. Tahimik kami sa buong biyahe namin. Pero hindi kasi mawala sa isip ko kung bakit siya tingin ng tingin sa likod at side mirror. Nag-chat na ako kay Eve noon. "Nap, marunong ka bang mag-report ng Move It?" And nakakagulat lang. Kasi hindi nagsasend yung message sa messenger. Nagloloko yata. Napatigil kami sa isang stoplight kung saan kami lang ni Kuyang Move It ang nandoon. Medyo nagsuspecha na ako. Kaya nagtanong na ako kay Kuya. "Kuya, bakit pala dito ka dumaan? May labasan po ba dito papuntang university? Ibang ruta yata to, Kuya eh." Napalingon sa akin si Kuya. Sabi niya, "Sorry po mama. Huwag po kayong matatakot. Hindi po ako adik. Wala po akong sakit. Pero may kwento po sana ako sa inyo kaso huwag po sana kayong matatakot." So nagtaka ako kay Kuyang Move It. Kasi lumingon ulit siya sa likod. Kaya nagtanong na ako, "Kuya, bakit ba kayo tingin ng tingin sa likod nyo? Ang creepy kasi." Yung sinabi niya ay talagang nagbigay ng kilabot sa akin. "Ma'am, ganito po kasi yun ma'am. Kaya po yung pangalawang sakay ko ngayong umaga. Yung una po kasi, kanina pa pong mga bandang 3 AM. Malapit na yun, kumbaga mag-aalas 4. Sumingit ako ng tanong, Kuya, bakit naman ang tagal ng lapse ng oras na wala kang sakay?" Sabi ni Kuyang rider sa akin, "Ma'am, ganito kasi yun. Yung unang sakay ko po kasi, galing siyang BGC. Medyo lasing na rin po yung si Sir. Kaso since pera naman yun, tinanggap ko na yung book na yun. Mula kami sa BGC papuntang Pedro Hill. Parang pauwi yata nun si Sir. Tahimik din naman kami sa biyahe. Pero ma'am, maniniwala ba kayo kung sasabihin kong may third eye ako?" Nakakagulat yung tanong ni Kuya Move It sa akin noon. Kaya medyo natawa lang ako ng konti. Sabay sabing, "Kuya, ang aga ha. Huwag mo naman sanang sabihin sa akin na may nakikita ka. Nakastop pa yung ilaw oh." Natatawa-tawa pa ako ng konti noon bago nag-green yung ilaw. Then nagulat ako kasi biglang humarurot si Kuya. "Ma'am, dun din po kasing stoplight kami natigil ni Sir kanina eh. Sorry po." Napatapik ako kay Kuyang rider neto. Kako, wag niya akong tinatakot. Kaso ang sabi niya, makinig daw ako sa sasabihin niya. So nung naramdaman kong may pagninig pa yung boses ni Kuyang, nakinig ako habang nasa biyahe kami. Malinaw kong nadidinig yung boses niya kahit na maingay yung tunog ng motor. So yun nga po ma'am. Si Sir na angkas ko kanina, lasing. Tahimik lang buong biyahe namin. Pero nung nag-stop kami dyan sa stoplight na yan, tapik siya ng tapik sa akin. Sabi pa niya, Kuya, humarurot ka na po please." Kaya kinalma ko po siya. Sabi kong naka-red light pa kami, kaya bawal pa. Kaso ma'am, makulit talaga si Sir. Tapik pa rin siya ng tapik. Parang nangangatog pa nga yung boses ni Sir eh.
Tinanong ko kung anong problema niya. Alam mo kung anong sabi niya, ma'am? Kuya, tignan mo dun sa may stoplight. Kanina pa siya sumusunod sa atin eh. Pagsabi ni Kuyang Ryder noon, nanaas talaga yung balahibo ko. Di ko alam kung gusto ko bang tumalon mula sa motor o kung ano eh. Dinugtungan pa yun ni Kuyang Ryder. Sabi niya, tapos ma'am pagligon ko sa poste ng stoplight, may nakita akong babae. Para siyang estudyante na duguan. Naka-uniform siya na parang pang high school. Ma'am, isa yun sa mga hindi ko makakalimutan sa mga multong nakita ko. Sobrang sama ng tingin niya sa amin. Hindi naman siya lumapit, ma'am, pero bumalik ako ng tingin sa daan. Tapos bigla nang umiyak si sir. Sabi niya, Kuya, nakakapit na siya sa akin. Sabay napalingon ako sa side mirror ko, ma'am. Pucha, andun nga. Habang kinukwento ni Kuya Ryder yung part na yan, malapit na kami sa school. 2 liko na lang. Sabay sabi niya, Ma'am, sorry po sa inyo ko pa nakwento ah. Simula nung dinrap off ko si sir, parang hindi nawala yung bigat ng pakiramdam sa likuran ko, ma'am eh. Nung ma-draft off ko siya ng mga alas 4, ma'am, nag-standby muna ako sa 7-Eleven para magpakalma. Pinipilit kong magising, ma'am, kasi mamaya mawala ako sa sarili ko. Mapanaginipan ko pa yung batang yun. Tinapik ko ulit si Kuya sa balikat. Sabi ko, Kuya, since malapit na tayo sa university, pag-draft off mo sa akin, punta po kayo sa simbahan at magpabasbas. Ingat po kayo. At pag next time na makaramdam kayo ng ganyan, prayer agad ang panangga. Nung ma-draft off na ako ni Kuya, binigay ko na sa kanya yung bayad na dapat may sukli pa, pero sabi ko sa kanya, keep the change na lang. Pangkape na lang kako niya yung sukli. Ingat kako siya at laging magdasal. Inulit ko sa kanya yung pagpunta sa simbahan. Sabi ko gawin niya yon. Tapos nagpaalam na ako. Pagbigay ko ng helmet kay Kuya at pagkabigay niya ng mga gamit ko, umalis na siya. Sabay sabing ingat din daw ako. Immediately naman pagpasok ko sa school, ay nag-time in agad ako at naghihintay na nga sa akin sina Julie at Marie. Tinanong nila ako kung bakit ang tagal ko pang kinausap si Kuyang Move It kahit na nakababa na ako. Sinabi ko sa kanila yung paputol-putol na kwento. Kahit hindi kompleto, in-explain ko rin sa kanila. Pero natakot rin agad sila. Ikaw ba naman sabihan ng ganun habang nasa biyahe, di ka matatakot? Anyhow, meron pa po akong mga kwento, Kuya Kira. Nasa drafts ko lang sa Gmail. Hindi ko lang matapos pa lahat. Salamat sa paghihintay sa sulat ko at paayos na lang din if ever na magulo. Shoutout nga rin po pala sa boyfriend kong si Newey, sa angels kong sina Eve, Julie at Marie, pati na rin sa friend kong si Cheska. Diyos ko ka. Sorry naman kung late akong mag-send. Alam mo namang pareho tayong busy eh. Next time na magsusulat ulit ako, Kuya Kira, ayusin ko ulit. Thank you so much and God bless po sa ating lahat. Hello, Sir Kira. Meron din po akong gustong ibahaging karanasan ko mismo dito sa channel ninyo. Isa po akong food panda rider. Magtatatlong taon na din siguro. Pero itong kakaibang karanasan ko ay ang pinakaunang beses na nangyari sa akin.
Dahil sa trabaho ko, Sir Kira, kaya nahilig akong makinig ng mga horror narrations sa YouTube. Buti na lang nga po talaga at naisipan nyo din na ilagay ang mga kwento nyo sa Spotify. Kaya mas napadalas ang pakikinig ko ng mga horror stories. Yung sayo at yung kay Sir Nep kasi ang style na nagustuhan ko. Kaya sa inyo lang akong madalas na makapakinig. Nakikinig lang po ako pero hindi ako masyadong naniniwala. Dahil wala pa naman akong karanasan sa mga kababalaghan. At wala din naman akong nakakakwentuhan o kakilala na may sariling karanasan. Nagbago lang ang pananaw ko dahil dito sa unang karanasan kong ito. Halos 15 hours akong nasa kalsada at madalas akong tumatanggap ng orders sa hapon at gabi dahil sa sobrang init ng panahon. Nakatambay lang ako sa lugar kung saan malapit ang mga fast food resto para mabilis lang makapunta. Nakatanggap ako ng order sa McDo. Fries, burger at coffee float. Malapit lang din ang address ng umorder kaya get agad. After umorder, in-update ko agad si customer. Kako okay na yung order niya at papunta na ako. Nagtanong din ako ng pinakamalapit na landmark sa kanila. Nagre-reply naman si ma'am kaya madali kong natunton yung place niya. Nung nandun na ako sa area, saka naman ang tagal mag-reply ni ma'am. May ilang minuto rin akong naghintay nun. Kakahintay ko ng reply niya, may nasipat akong gumalaw sa may pader na malapit sa isa sa mga bahay doon. Sa tagal ko na kasing bumabiyahe ng gabi, parang nasanay na ang mga mata ko sa dilim. Kaya malinaw kong nakita na parang may kung anong gumagapang at nagigilid-gilid sa pader sa tabi ng bahay na yon. Pero nawaglit ang tingin ko doon nung bigla nang lumabas si customer. Nag-CR daw pala siya kaya di agad nakapag-reply. Nung okay na yung transaction namin, itinuro sa akin ni ma'am yung daan palabas. One way pala kasi yung pinasukan ko. Medyo naligaw pa ako palabas kasi nakalimutan kong kakaliwa pala dapat ako sa dulo. So ikot ulit ako. Nadaanan ko ulit yung pinagdeliveran ko. At doon ko na nakumpirma yung nakita ko. Hindi lang pala talaga ako bastang namamalik mata. Merong kung anong gumagapang sa pader paakyat sa bubungan ng isang bahay. Maitim na maitim siya na parang mabalahibo. Natakot ako at kinilabutan kasi bigla kong naalala yung mga naririnig ko sa mga kwentong napapakinggan ko sa inyo. Hindi ako 100% na sure pero putya, aswang ata yung nakita kong yun. Yan pa lang yung una kong experience, Sir Kira. Iba pala ang takot kapag ikaw na mismo ang nakaranas. Sana wag nang masundan. Pero kung sakali man, isi-share ko po ulit sa inyo. Yo, Boss Kira. Share ko lang itong maikling kwento tungkol sa dati naming kapitbahay. Naalala ko lang bigla nung nagkakwentuhan kami ng mga kaibigan ko about sa mga delivery rider. Di ko na lang sasabihin yung eksaktong lugar. Basta sa may south ito banda. Wala pong multo-multo dito sa kwento ko na to. Pero sobrang nakakapangilabot. Nangungupahan kami sa isang apartment noon. Bale ang itsura niya, pagpasok mo ng gate na maliit na pang tao at motor lang, hallway sa labas ng mga bahay ang bubungad sa'yo. Sa kanan mo, yung mataas na pader. Sa kaliwa naman, yung 5 pintong apartment units na magkakahilera. Para siyang row house kasi magkakadikit lang. Tapos 2-story siya na kahoy ang taas na part.
Nasa ikatlong unit kami. Sa pinakadulong unit, magkapatid na babae lang ang nakatira doon. Pero madalas silang wala sa bahay kasi yung nakatatandang kapatid pumapasok sa trabaho. Yung mas bata na siguro ay nasa mga 16 or 17 siya nung time na yon. Student naman siya, graduating ng high school. Kaming magkakapitbahay, iisa lang ang kinukunan ng inuming tubig. Halos araw-araw din silang nagde-deliver sa amin. Bale, dalawa silang magka-partner palagi. Yung isa, driver ng service nilang tricycle. Yung isa naman, taga-buhat at taga-kolekta ng galon ng tubig. So yun na nga, eto na. Isang araw, umuwi ako galing school. Half day lang kami noon kasi exam day. Mga 1 PM pagdating ko sa bahay, ang daming tao sa labas. Tapos may ambulansya at pulis sa labas ng apartment namin. Di nagmamadali na akong makauwi noon kasi nagugutom na ako. Gusto ko lang talagang makichismis. Ayaw pa sana akong papasukin kahit sinabi ko nang doon ako nakatira. Buti na lang at nakita ko ni Mama. Nung makapasok na ako, doon ko nakita yung nakababatang babae na humahagulgol sa pag-iyak. Pinapalibutan siya ng mga pulis at iba pa. Parang kinukomfort. Basang-basa din yung suot niyang sando at shorts. Parang wala pang ang bra. Tapos yung lalaking nagdi-deliver ng tubig, yung driver, nakadapa sa semento at nakapusas ang mga kamay. Kwento ni nanay, maaga rin nga daw umuwi sa bahay nila yung nakababatang kapatid na babae. Exam day din pala nila nun, kaya half day lang din sila. Wala pa yung ate niya, nasa trabaho pa. Tapos dumating daw itong nagde-deliver ng tubig. Okay naman daw, sabi ni Mama. Tinanong pa niya nasan yung partner. May sakit daw, yung driver lang kasi yung nangolekta nun. Kinuha lang daw yung mga bakanteng galon sa lahat ng unit. Tapos umalis na. Tapos hindi daw nagtagal. Narinig na lang ni Mama na may naglalagabugan doon sa dulong unit. Tapos sumisigaw yung babae. Yun pala, bumalik yung nagdi-deliver at pinasok yung dulong unit. Pinagtangkaan daw gasain yung dalagita. Buti na lang daw at nandoon sila kuya noon at nasa klolohan agad yung dalagita. Bugbog sarado yung driver. Tayo na, nasa 10 ata kaming mga lalaki doon sa apartment na yun At kung di ako nagkakamali, 6 ang palaging naiiwan doon. Kasi either tambay o tatay. So ayun, grabe. Wala na daw pang ibaba yung babae nung sumaklolo sila kuya. Tapos yung driver, nakababa na rin yung shorts. Natsyempohan daw pala sa pagligo yung babae. So ayun, huli yung driver. Kulong ang gago. Siyempre, kawawa ang pamilya niya. Yung magkapatid naman, umalis na sa apartment matapos yon. Natrauma kasi yung dalagita. Kung tama yung nasagap ni Mama, umuwi daw ata ng probinsya. Matagal na tong pangyayari na to, Boss Kira. Mga 2005 or 2006 ata. Kaya wala na akong balita sa kanila sa ngayon. Yun lang naman po. Maikli lang pero sana mapasama. Salamat po.